mga kababayan, China, matindi ang warning ngayon sa Pilipinas. Samantala, mga sundalo ng ating bansa, naghahanda na rin ba sa posibleng malaking digmaan? Madadamay ba tayo sa nangyayaring gulo sa Taiwan? Mas lalo na nga bang lumalala ngayon ang tensyon? Tara at pag-usapan ang buong istorya. Maraming salamat po. Eto na nga mga kababayan, mga sundalo ng Pinas inatasang maghanda kung may gulo ngayon sa Taiwan. Ayon sa Rappler, ilang araw matapos sabihin ni US Defense Secretary Pete Hegseth na mas paiigtingin ng Amerika ang alyansa nito sa Pilipinas, inatasan ni Armed Forces Chief General Romeo Brawner Jr. ang mga sundalong nakatalaga sa hilagang bahagi ng bansa na magsimula ng magplano sakaling may kaguluhan sa Taiwan. Samantala, nagbabala ang China sa Pilipinas noong Miyerkules na huwag gumawa ng mga hakbang na maaring makagambala sa kapayapaan sa rehiyon matapos aprubahan ng Estados Unidos ang pagbebenta ng $5.58 billion halaga ng F-16 fighter jets sa Pilipinas. Ayon kay Gu Yakun na tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ibang bansa sa larangan ng depensa at seguridad ay hindi dapat nakatuon laban sa sinumang ikatlong partido o makapinsala sa kanilang interes. Hindi rin ito dapat maging banta sa kapayapaan sa rehiyon o magpadala ng tensyon. Noong Martes, inanunsyo ng US State Department ang pag-aproba sa pagbebenta ng 20 F-16 fighter jets at iba pang kagamitan sa Pilipinas. Layunin nitong palakasin ang depensa at kakayahan ng Philippine Air Force sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa lalo na sa karagatan. Ipinahayag din ng Estados Unidos na ang Pilipinas ay isang mahalagang kaalyado sa pagpapanatili ng kapayapaan, katatagang pampolitika at kaunlarang pang-ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Sa anibersaryo ng Northern Luzon Command or NOLCOM noong April 1, sinabi ni Brawner, ang NOLCOM ang nasa unahan ng ating depensa sa hilaga. Malayo na ang kanilang narating sa paglipat sa territorial defense, pero may bagong hamon ako sa inyo. Huwag lang tayong magtuon sa Mavulis Islands, kundi magsimula na rin tayong magplano sakaling may pananakop sa Taiwan. Palalawakin natin ang sakop ng ating operasyon. Ang Mavulis Islands ang pinakahilagang isla ng Pilipinas sa bahagi ng Batanes bilang paghahanda sa posibleng banta mula sa ibang bansa. Pinapalakas ng Administrasyong Marcos Jr. ang mga base militar at outpost kasama na ang nasa isla ng Mavulis Island na malapit lamang po sa Taiwan. Bakit nga ba mahalaga ang Taiwan sa Pilipinas? Sabi sa paliwanag ni Brawner, may 250,000 overseas Filipino workers or OFW sa Taiwan. Kaya kung may gulo roon, tiyak na maaapektuhan ang Pilipinas. Kung may mangyari sa Taiwan, siguradong madadamay tayo. Responsibilidad ng NOLCOM na pangunahan ang pagsagip sa ating mga kababayan. Sa parehong araw, inanunsyo ng militar ng China na nagsagawa sila ng malalaking pagsasanay sa paligid ng Taiwan bilang babala sa sinumang nagnanais ng kalayaan ng isla. At ang good news po dyan mga kababayan, mas mahigpit ngayon ang pagtutulungan ng Amerika at Pilipinas, lalong-lalo na sa larangan ng depensa. Sa pagbisita noong March 28 ni Pete Hegseth na Secretary of Defense ng US, tiniyak ng taong ito ang suporta ng Amerika sa ating bansa, lalo na sa Northern Luzon at Western Command na namamahala sa West Philippine Sea. Sinabi ni Brawner na sinusunod nila ang prinsipyo ng Amerika na kapayapaan sa pamamagitan ng lakas o paghahanda sa gyera upang mapanatili ang kapayapaan. Bukod dito, magtutulungan din ang US Special Operations Forces at ang Philippine Marines sa mga pagsasanay sa Batanes bilang bahagi ng balikatan exercises, ang taunang military drill ng Amerika at ng ating bansa. At mayroon din pong babala ngayon sa espionage or pag-iispiya at cyber warfare. Ayon kay Brawner, hindi lang pisikal na labanan ang kinakaharap ng Pilipinas kundi pati cyber warfare, information warfare at political warfare. Ang China ay gumagawa na ng mga paraan para ma-impluwensyahan ang ating bansa. Nasa mga paaralan, negosyo, simbahan at pati sa hanay ng ating militar ang kanilang mga tauhan, kaya dapat tayong magbantay.
iniulat na ng gobyerno ang ilang kaso ng espiya mula sa China na nagpapanggap bilang mamamahayag o gumagawa ng lihim na operasyon sa Pilipinas. Habang patuloy na umiigting ang tensyon sa rehiyon, muling iginiit ni Bronner na mahalagang maging handa ang bansa sa anumang posibleng banta. At ito pa nga po ang isang nagbabagang balita mga kababayan. China nagbabala sa Taiwan matapos ang malaking pagsasanay militar na ginawa mismo sa paligid ng Taiwan. Nagbabala ang China sa mga namumuno sa Taiwan na ang mga naglalaro ng apoy ay tiyak na masusunog matapos nitong tapusin ang 2 araw na malalaking pagsasanay militar sa paligid ng isla, ayon sa state media noong Miyerkules. Ayon kay Zhang Xiaogang na tagapagsalita ng Chinese Defense Ministry, kapag mas lumakas ang kanilang mga pagsuway, mas mabilis silang mawawasak. Sinabi rin ni Zhang na dapat sundin ng ibang bansa ang One China policy at itigil ang pagpapadala ng suporta sa mga grupong sumusuporta sa kalayaan ng Taiwan. At grabe nga po ang malawakang military exercise na ginagawa ng China ngayon. Noong Miyerkules, nagpatuloy ang People's Liberation Army or PLA ng China sa live fire drills o tunay na pagsasanay gamit ang mga armas sa gitna at timog na bahagi ng Taiwan Strait bilang bahagi ng operasyong tinatawag na Strait Thunder 2025A. Ayon sa PLA, layunin ng pagsasanay na ipakita ang kakayahan ng China na sugpuin ang anumang pagtatangka ng Taiwan na humiwalay at tiyakin ang pagtatanggol sa pambansang soberanya at seguridad. Bilang tugon, mariing kinundena ng Taiwan Mainland Affairs Council ang pagsasanay at sinabing nakakasira ito sa kapayapaan sa rehiyon. Hinimok din ito ang Chinese Communist Party or CCP na ihinto ang mga ganitong hakbang. At narito nga po ang mga detalye ng naturang military exercises. Ayon sa ulat, ginamit ng China sa pagsasanay ang Shandong Aircraft Carrier at mga barkong pandigma, mga eroplano at drone at isang modular rocket launcher system na nasa kabuang 76 na eroplanong militar, 21 na barkong pandagat at 4 na sasakyang pang Coast Guard ng China ang lumahok sa naturang operasyon. Samantala, naglunsad naman ang militar ng Taiwan ng sarili nitong rapid response exercise upang ipakita ang kanilang kahandaan laban sa anumang banta. Mananatili kaming alerto at patuloy na ipagtatanggol ang aming seguridad ayon sa Defense Ministry ng Taiwan. At kinakailangan po talaga nating tutukan itong gulo o tensyon ng China at Taiwan ngayon mga kababayan. Dahil ayon po sa ulat ng ABS-CBN News, posibleng mahatak o madamay ang Pilipinas sa gulong ito. Narito po ang buong detalye. General Romeo Bronner na pinuno ng Armed Forces of the Philippines na hindi maiiwasan ang pagkakasangkot ng Pilipinas kung sakaling lusubin ang kalapit na bansang Taiwan. Sa kanyang talumpati sa mga sundalo sa Hilagang Luzon, sinabi niyang simulan na ang pagpaplano kung sakaling magkaroon ng pagsalakay sa Taiwan. Kapag may nangyari sa Taiwan na madadamay tayo. Well, hindi naman po niya direktang sinasabi na madadamay mismo ang Pilipinas sa digmaan. May factor kasi na posibleng madamay ang Pilipinas in terms of economy. Dahil nga po tulad ng sinabi ko kanina, 250,000 na mga OFW ang maaapektuhan na nasa Taiwan. Alam naman po natin na malaking tulong po ang mga OFW sa ekonomiya ng ating bansa. At kung madadamay ang mga ito, siguradong mapipilayan din po ang takbo ng ating ekonomiya. Pero kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, sa inyo pong palagay, mas lalo na nga bang lalala pa sa mga susunod na araw ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China? #yes or #no, please comment your opinion below.